Dalawang dalagitang nakatakas mula sa umuling sindikatong dumukot sa kanila sa Quezon City. Kwento ng mga biktima, makailang beses silang pinilit makipagtalik sa di nila kilalang lalaki. Pero dito natutuloy dahil sa pagpalag nila. Balitang hatid ni Oscar Oida. Tulala, di mapakali at may naiiyak. Ganyan na raw ang magkapitbahay na itago na lang natin sa mga pangalang Nancy, 17 anyos at LV, 15 anyos mula nang makauwi sa kanilang mga bahay kahapon ng hapon. Ang dalawa nakatakas muna sa sindikatong nasa likod ng tinatawag na white slavery. Umaga ng Martes noong nakaraang linggo, nag-aabang daw sila ng masasakyan papasok ng paaralan sa Fairview, Quezon City nang dukutin umuna sila ng mga lalaki na lula ng isang puting van. Natak po kami, tapos nakatulog din po kami kasi sa buwan. Di ko nga po alam eh. Di ko alam kung nasaan na kami nun. Tapos po, tumawag po si Ate Marie. Umiiyak po ako nun, pero sabi niya, kausapin mo yan, sabihin mo, nasa party kayo. Nasa party kayo, tapos gabi na kayo uwi. Dinala daw sila sa isang lugar na di naman umano nila masabi kung saan. Maano siya, parang, di mo kalain na parang, ano siya, yung hotel. Kasi tapos wala kami kitang mga ibang bahay. Yun lang yung nandoon, malawak. Puro may damo. Sa loob ng ilang araw, makailang beses mo na silang pilit ay pinagagamit sa mga di nila kilalang lalaki. Pero hindi natutuloy pagkat pumapalag sila. Yun nga lang, samot-saring pananakit ang napala nila. Naladkad po ako pero sa bunot po. Tapos nagpumiglas po ako, tapos nasapak din po. Nakawala lang umano sila nang itakas sila ng isa sa kanilang mga bantay na ayon sa mga biktima ay naawa raw sa kanila. Nakonsensya din po. Kasi siguro nabigla rin siya nung sinuntok ako. Kasi nung sinuntok ako ng boss niya, napatumba ako dun sa kwarto. Tapos siya rin sinapak din. Handa rin umano makipagtulungan sa mga pulis ang sinasabing bantay. Lalo pat marami pa umunong hawak ng mga batang babae ang naturang sindikato. Handa raw siya magpagtulungan at makulong daw siya basta sa mapatay siya ng amo niya, pag-coordinate siya. Oscar Oida, GMA News.